Maliit lang kung titignan pero malaking problema kung maiipon ang mga itinatapong diapers kada araw. May plastic component pa naman yan, ang mga yan kaya hindi basta nabubulok. Pero mayroong amazing solution na dinevelop ang mga eksperto. Tara, let's change the game! Gaano kadami ang nagagamit na diaper ng isang baby kada araw? Si baby, kaya sa isang araw nakakalimang diaper po. Nakatatlong diaper sa isang araw. 3 beses po sa isang araw. Mga 7 sa isang araw magagamit ng apo ko. At sa buong Pilipinas, mahigit 3 milyong diapers ang natatapon kada araw. Mga diaper na may plastic at di basta nabubulok. Ang ibang diaper, hindi basta plastic, kundi maituturing na hazardous o mapanganib tulad ng mga galing sa ospital na posibleng may dalang sakit. Ganyan ang kinukolekta ng kumpanya ni Maydelin Goton. Part na rin to nung sa problema natin sa mismong basura. Kasi kung tutuusin nga natin, yung isang peraso nga, bago ma-decompose, 100 of years. So, what more pa yung 3 million? Hindi madali ang pag-manage ng human waste gaya ng diaper, lalo na at nagtataglay ito ng material na plastic na kapag itinapon, hindi nabubulok. At para matapos na ang problemang ito sa paggamit ng diaper, here is a solution from the experts. Presenting Hero, ang diaper na may kapartner na plastic-eating fungi na dinevelop sa Austin, Texas, USA. Inside this little pouch are little friendly fungi that are sleeping inside. And when the baby poops or pees, you just literally take off the diaper, you drop the whole pouch in, you don't have to open it, you drop the whole thing, and you close it and you throw it away in the trash like normal. At pagkatapos ng ilang buwan lang, these little friendly fungi will be fertilized by our baby's poop or pee and will start growing and will start growing and then start eating the diaper. Eventually, it will break down. Ipinaliwanag nila kung bakit kaya ng fungi na mag-decompose ng plastic sa diaper. Essentially, all plastic is made out of fossil fuels. All fossil fuels is dead trees and animals. Fungi evolved to break down trees because essentially they're made out of the same thing. Pero para sa produktong ito, iba't ibang uri ng fungi ang inilalagay. Hero uses a blend of fungi and they are very interesting plastic-eating fungi. Gaano naman sila kabilis magbulok ng diaper? Here we have our Hero technology with a full-size diaper in a jar. And as you can see, it's already started to take over the diaper and almost fully emerge it. And here we have the same thing after 6 months. So you can see that it's taken over even much more. Here we're seeing the diaper being digested. Here you can see 3 months after the first jar, how it's all fully taken over. You can't really see any pieces of the diaper. And here, we have roughly after 9 months. This end product is just digested plastics and essentially earth. Ano naman kaya ang masasabi ni May sa produktong ito? Tingin ko, sir, hindi lang sa part namin mawawala yung problema. Makakatulong to sa buong Pilipinas kasi kung yung ilalagay yon tapos decompose na, pwedeng isama yun sa pataba sa lupa. There you have it, mga kapuso. Here is an amazing solution to the world's daily problem on human waste and single-use plastic. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! May mga kabataang Pilipino na kulang sa tamang nutrisyon, kaya hindi rin nila naibibigay ang buong sigla at talas ng isip sa loob ng silid-aralan. Ganyan ang dinaranas ng batang aming nakilala sa Gainza sa Camarines Sur, na isa sa 300 undernourished na sasailalim sa Give a Gift, Feed a Child project ng GMA Kapuso Foundation. Payat at maliit kumpara sa kanyang mga kaedad, ang 7 taong gulang na si Carl mula Gainza sa Camarines Sur. Ang kanyang timbang kasi 16 kilos lang, na ayon sa Weight for Age table ng World Health Organization ay pang-4 na taong gulang. Dapat
ay nasa 22.4 kilos na siya. Bukod dyan, hirap din siyang mag-focus sa klase at laging inaantok. Hindi pa siya nakakabasa. Dapat sentence na po sinda. Kaya lang ngayon, magparang basic, back to basic na syllables, word by word. Kabilang si Carl sa 300 undernourished na bata mula sa 6 na eskwelahan sa Gainza na sasailalim sa Give a Gift, Feed a Child project ng GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang ating sponsors, partners at volunteers. The nutritionist of GMA Kapuso Foundation devised a very special menu. So yan ang kakainin ng mga bata na naka-enroll sa ating feeding project for 6 months. Weekdays tuwing papasok sila sa school nila, na kumpleto yan. May protina, carbohydrates, and of course, vegetables. Sa unang araw ng feeding, pagsasaluhan nila ang kanin at afritadang manok at pinainom din ng vitamins. Malaking ang tulong nito para magkaroon sila ng laman ng tiyan pagpasok sa eskwela. Maraming salamat for letting us share our blessings also to this community in Gainza. Layunin din na mag-commit na tumulong sa ating mga communities, especially our underprivileged communities, and to ensure na ang ating mga kababayan ay mayroong proper hydration. Hangad po natin na maging malusog ang mga bata dahil ang busog na tiyan ay katuwang sa epektibong pag-aaral. Sa nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Update sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, binigyan ng kopya ng mahigit 1,000 bagong ebidensya ng prosekusyon ang defense team ng dating Pangulo. Kabilang diyan ang ilang may kinalaman sa umano'y Davao Death Squad noong alkalde pa si Duterte ng Davao City, mga barangay clearance operations nung siya'y presidente at listahan ng high-value targets. Kabilang din sa mga isinumite ang background information sa kaso. Samantala, inilabas na rin ang kopya ng pagtanggi ng plenary of judges sa hiling ni Duterte na i-disqualify ang 2 judge sa kanyang kaso. Ayon sa panel, hindi sila nakitaan ng bias o impartiality. Malian nila ang petisyon ng depensa na maaari pang makadelay sa kaso. 15 bahay ang nasunog sa Santa Cruz sa Maynila. 4 na residente naman ang sugatan. At nakatutok si Mark Salazar. Masikip ang mga daan patungo sa mga malawak na komunidad na ito sa Tambunting sa Santa Cruz, Maynila. Kaya extra challenge sa mga bombero nang sumiklab ang apoy sa gitna bago mag-alas 2 ng hapon kanina. Yung papasok sa loob dahil kailangan mo po magdugtong ng 10 linya ng hose para po kayo makapunta pa doon sa pinaka focal point ng ating sunog. Masikip lang po yung kalsada. Kung makikita nyo, halos 2 tao lang ang kasya. May mga gamit pa po sila. Mabilis kumalat ang sunog na umabot agad sa 3rd alarm nang wala pang 30 minutos. Walang oras ang mga residente para maisalba ang lahat ng gamit. Kaya ang pinakaunang mabubuhat na mahalaga sa kanila ang kanilang isinalba. May kapatid akong na-stroke. Natakot po siya, nanginig, na nervyos. Ano nangyari? Yun doon, nanginginig po siya sa bahay. Nailabas ko lang po siya, sa labasan lang. Hindi po kasi kaya niyang lumakad. Pagdating ko po dito, yung pamilya ko po andito na po sa labas. Ako po, nagdali-dali ako pumasok sa loob, tapos sinecure ko po yung mga, yung mga gamit po na masasalba. Ayun po, tapos nakita ko po yung lakas na po ng usok. Sa awa po ng Diyos, hindi naman po kami naaabot. Kaso lang po, yung mga kapitbahay po namin, kawawa naman po. 15 bahay ang natupok ng sunog. Ang mga naapektuhan po ng sunog natin ay mga residential area made of light materials po. Mayroon po tayong nasa 25 families na affected. Ang estimated damages po natin ay nasa 150,000 na more or less. Mas maganda po ba yung nananakawa kaysa nasusunugan? Kasi po yung nasusunugan, simot lahat po. Kawawa po yung mga taong nasunugan. Ang hirap ng buhay. Idineklarang fire out ang sunog bago mag-alas 3 ng hapon. Pero hindi pa agad malalaman ang dahilan ng sunog. Ayan po ang kasalukuyan imbestigahan ng ating arson investigators sa ngayon. Nangangalap pa po sila ng mga impormasyon
para matukoy po natin kung ano pa talaga ang pinagsimulan ng apoy. Walang nasawi sa insidente pero 4 na residente ang bahagyang nasugatan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang recruitment agency na nabistong nag-aalok ng trabaho abroad kahit na wala naman itong mga active job orders sa ibang bansa. Damay din ang kakuntsaba umanong travel agency. Nakatutok si JP Soriano. Nag-a-apply para maging fruit picker ang dating OFW na si Clem, di niya tunay na pangalan. Pero hindi raw siya makaalis-alis kahit nagbayad na ng placement fee at iba pang requirement. Nag-down po ako ng 100,000 para sa processing fee raw po nila. Hanggang ngayon, di na po ako nakaalis. Lagi kaming nare-refuse sa Poland Embassy po. Sa mga dala naming papel na which is alam namin peke na pala yung mga ibang dokumento namin. Dito na isinumbong ni Clem ang Reliable Recruitment Corporation sa Department of Migrant Workers. Sa pakikipag-ugnayan ng DMW sa Manila Police, natuklasang kumukuha ng mga aplikante ang Reliable Recruitment Corporation pero ang inaalok na trabaho wala pala umanong aktibong job orders. Nakasaad sa batas na para makapag-recruit kailangang may active job orders na makikita sa database ng DMW. Nang puntahan ang recruitment agency sa Ermita, Manila, walang mga staff sa loob. Agad na itong pinaskilan ng closure order ng DMW. Lumabas din sa investigasyon na may kakuntsaba umano itong travel agency. Kasi conduit sila nung recruitment agency na registered, ang nangyayari, dun sila nagse-seminar, tapos dito naman sila nagpa-process sa travel agency. Ito yung modus na ginagawa ng ating dalawang agencies. Sa isang operasyon, nagpanggap na aplikante ang isang police asset at nagpunta sa Raven Air Travel Tours and Consultancy. Siningil daw siya ng down payment na 70,000 pesos para maproseso raw ang kanyang application. Hindi po inabot nila sa akin eh. Siya yung tumagat ng pera? Passport nila ito. Aplikante. So marami kayong passport dito. Ang tumanggap ng mark money, napaiyak na lang at lumapit sa isa sa mga kasamahan sa ipinasarang travel agency. Agad din siyang inaresto ng MPD. Ipinasara rin ang naturang travel agency. May mga palipad na, may mga paalis na. At anong nakalagay sa envelope? Recruit for departure, no? Under process ang recruitment. Saan ka nakakita ng isang travel agency pwedeng mag-recruit at pwedeng magpaalis ng OFW? Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ng Reliable Recruitment Corporation at Raven Air Travel Tours and Consultancy pero wala raw maaring magsalita sa kanila kaya iniwan namin ang aming contact number at email. Para kay Clem, masaya raw siyang wala nang maloloko pero Sinanla ko po yung lupa kung kinatitirikan ng aming bahay po para lang po mag-process sana sa naloko na po wala na po tayong magagawa. Bahala na po yung nasa itaas na magbigay ng sa kanila po, kaparasan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga TV show at pelikula lang natin madalas napapanood ang mga lumilipad na robot. Pero mga eksenang ito, hindi na malabong mangyari sa totoong buhay. Sa Italy kasi, nakapag-develop ang ilang researcher ng tinuturing ngayong pinakaunang humanoid robot na nakakalipad. Ang robot na ito, malatao ang arrive. Ang kanyang height, nasa 3 talampakan. Ang kanyang muka, baby face. Siya si Iron Cub MK3. Dinevelop ng mga researchers mula IIT o Italian Institute of Technology. Pero si Iron Cub MK3, hindi lang basta isang humanoid robot. Kamakailan kasi, gumawa siya ng kasaysayan bilang pinakaunang jet-powered humanoid robot na nakakalipad. Para magawa ito ni Iron Cub MK3, pinag-aralan lang gusto ng mga researchers ng IIT ang napakakomplikadong aerodynamics ng robot. Nag-develop din sila ng system para makontrol ang iba't ibang parte nito. Ang robot gumamit ng 4 na thruster na kinabit sa kanyang mga braso at jetpack sa kanyang likod. At matapos sa mahigit 2 taon, matagumpay siyang nakalipad 50 centimeters mula sa kanyang kinatatayuan.
Ang matagumpay na paglipad ni Iron Cub Mk3, milestone kung ituring. Ang robot kasi, maaari daw makatulong sa disaster response at emergency. Ang humanoid robot namang ito, small but terrible. Nakabasag lang naman siya ng isang world record. Saan siya galing? Kuya Kim, ano na? Sa laki nitong 2.27 inches lamang, ang robot na ito may hawak ngayon ng Guinness World Record para sa pinakamaliit na humanoid robot. At ang may gawa nito isang estudyante, si Mitsuya Tatsuhiko ng Nagoya, Japan. Nakamit niya ang naturang record na ito lang nakaraang taon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Proud husband and father si primetime king Dingdong Dantes sa recent achievements ng asawang si Marian Rivera at anak na si Sixto. May nililook forward din si Dong sa not just 1 but 3 celebrations sa August. Makichika kay Aubrey Carampel. Looking forward si Dingdong Dantes sa August. Lalo't ang kanyang birthday sa August 2 ay sasabay sa GMA Gala 2025 na celebration din ng 75th anniversary ng GMA. Meaningful siya. Kasi I will be turning 45 and GMA is 75 and karamihan ng 45 years ko ay nilaan ko with GMA. Sa August din magse-celebrate ng 7th anniversary ang Amazing Earth, ang kapuso infotainment show na kanyang hinuhost. At sa same month, may mga aabangan namang special guests at mga bagong promo sa Family Feud. Kailan lang ay nag-guest ulit sa Kapuso Game Show ang kanyang misis na si Marian Rivera, kasama ang kanyang Stars on the Floor family. Alam nyo, kahit wala sa survey, tama yung sagot mo! Anong survey? Mali yung survey! Gusto ko hulaan mo, ano kaya ako? Tingin ko, Umayos ka. hot and spicy. Hot and spicy? Mamaya ka. Good vibes ang hatid ng banter ng Kapuso Royal Couple at ng kanilang impromptu dance number. Ang team ni Marian, nanalo pa ng jackpot. Nung second time, na-realize niya na dapat pala ini-enjoy mo. Kaya nung pangatlo, ito yung pangatlo na niya talagang in-enjoy niya ng todo-todo. Halatang enjoy rin si Marian bilang isa sa Dance Authority judges ng Stars on the Floor na nag-premiere na nitong Sabado. Very proud si Dong kay Yan. Nung nakita ko siya nag-perform sa opening, sabi ko, kitang-kitang parang the stage is hers. Diba? In-own niya yung stage. Sa moment lang na yun, yung kanyang yung number. Pero yun yung kanyang kaligayahan, yung pagsasayaw. Masarap lang siyang mapanood sa isang reality talent show. Dahil, siyempre, sanay tayo makita siya sa teleserye. Pag gano'n, she is just herself. Di ba, makikita natin kung gaano siya ka-lively, kung gaano siya kakalog, at kung gaano ka-good vibes bilang isang tao. Recently, may proud moment din sila as parents nang panoorin ang kanilang bunsong si Sixto sa first swimming competition nito. Not about getting medals, pero yung yung makita niya yung mga kaibigan niya, kasama niya, lumalangoy, medyo may paligsahan ng konti, pero higit sa lahat, makita niya yung kanyang pamilya na nandun para suportahan siya. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kahit wala pang brilyante sa episode ng Sangre kagabi, ipinakita na ni Tera ang katapangan ng ipagtatanggol ang kanyang pamilya mula sa mga sindikato. Ang pagiging leader ng grupo, ang huling papel naman na ginampanan ni Ricky Davao bago pumanaw. May chika si Aubrey Carampel. Para mapangalagaan ang scholarship na natanggap mo dyan. Nakilala na ang anak ni Sangre Danaya na si Tera, ang bagong tagapagligtas ng Encantadia. Tulad ng ina, nagpapamalas din ng kagandahang loob at katapangan ang batang si Tera. Handa niyang ipagtanggol ang mga naaapi. Hindi po ako hihingi ng tawad kasi wala pong mali sa ginawa ko. Tsaka sila po yung mga masasama Kayo dapat mag-sorry! Lika rito, tuturuan kita, lika! Dahil dyan, unti-unti nang naipapamalas ni Tera ang kanyang tunay na katauhan at kapangyarihan. Sige na, kalabate! Tukayin niyo yan! Salbahin yan! Dahil dito si Tera at kanyang pamilya, hinaras ng mga kalabang pistol gang.
Huwag po kayo matakot, Nay. Mang Victor, may konsensya pa naman po kayo, di ba? Di naman po talaga kayo masmang tao, di ba? Ba't niyo po ako papatayin? At dahil nakilala si Tera ng isang duwende, kaya pala'y ba siya? Anak siya ni Sangre. Danaya! iniligtas din siya nito sa tiyak na kapahamakan. Victor! May malakas na enerhiyang pumipigit sa kamay ko! Tulad ng panalangin ng kanyang inang si Danaya, si Tera ginagabayan din ng mga pasneya at mga mahiwagang nilalang. Sa episode kagabi, lumabas na rin ang isang bagong karakter. Si Emil, ang leader ng sindikato at bagong kontrabida sa mundo ng mga tao na ginagampanan ng pumanaw na aktor na si Ricky Davao. Sige, ibiyahin niyo na yan. Ang Encantadia Chronicles Sangre, ang isa sa huling proyekto na ginawa ng pumanaw na actor-director. Sa episode mamaya, lulusubin ng mga bagong sangre na sina Flamara at Adamus si Mitena. At si Tera, may bagong makikilala. No, pwede niyo po ba akong turuan makipaglaban? S.L. Ino, Asliria, H. Sangre. Sino kaya siya? Abangan mamaya sa Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Tinawag ng kapo ni Gretchen Barreto na belated embellishment o pahabol na dagdag sa kwento ang bagong alegasyon ni Dondon Patidongan. Sinabi kasi ni Patidongan na isa umano sa pulong sa kanilang dinaluhan, nakita niyang sumang-ayon si Barreto sa pagligpit sa mga sabungero. Ayon sa kanyang abogado, lalo nitong pinapatunayan na nag-iimbento lamang si Patidongan. Bago niyan, tinawag ng kapo ni Barreto na espekulasyon ng mga naunang basihan ni Patidongan para idawit ang aktres. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Marie Zumari. Sa unang pagkakataon mula ng isangkot ni Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero, ay nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin itong itinangging may kinalaman ang dating aktres sa pagkawala ng mga ito. For the record, do you categorically deny the involvement of Miss Gretchen Barreto in the disappearance of the sabongeros? We deny it. She denies it. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sabongeros. Nabahala umano sila noong unang banggitin ni Justice Secretary Boying Remulla na suspect na si Barreto. Pero habang pinakikinggan-an niya ito, ay lumalabas na wala pa rin naman itong matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig niya lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Miss Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa itinuturing ding suspect na si Atong Ang, sabi ng kaniyang abogado, they are business partners. And that's just it. They are business partners. Ibinunyag din ang kampo ni Barreto na may sumubok umanong mangikil kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil? Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handang makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago.
Posible anyang nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa Isabong operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Miss Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Miss Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement on the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Nananawagan si Barreto para sa patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays for a result that will give justice to the Sabongeros and their families. Ang kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the Sabongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagpapalakas ng depensa ang pangakong tulong ng Amerika sa Pilipinas. Sa pamamagitan yan ng Subic-Clark-Manila-Batangas Railway Project at iminumungkahing pagbuo ng Joint Ammunition Manufacturing Factory at Storage Facility. Nakatutok si JP Soriano. Sa 2025 Independence Day celebration na inorganisa ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas, inanunsyo ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang tulong pinansyal mula Amerika. Funding for a major freight rail line linking Subic, Manila, and Batangas under the Luzon Economic Corridor Initiative, creating jobs and driving innovation in both of our countries. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, inaasahang makakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya. Which is designed to link the 3 major ports in Luzon and decongest traffic in the Port of Manila. This flurry of activities are a testament to the strength and depth of the relations. Sa pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa nitong Marso, isa sa mga ipinangako ng Amerika sa Pilipinas ay daragdagan pa raw ni US President Donald Trump ang tulong para mapalakas pa ang defense capabilities ng Pilipinas. Iminumungkahi ngayon ng ilang mambabatas sa Amerika ang pagbuo ng isang Joint Ammunition Manufacturing Factory at Storage Facility sa Subic na isang dating US Naval Base. Wala pang bagong pahayag kaugnay sa mungkahing ito si Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa rin sa mga bisita ng US Embassy sa 2025 Independence Day celebration. Pero nauna nang sinabi ni Teodoro na bagaman wala pa silang formal na abisong natatanggap mula sa Amerika, welcome development daw ito dahil tiyak na makikinabang dito ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga ambasador ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na Australia, India at Japan na kabilang sa grupong Quad. We are more than friends, partners, and allies. We are family. As we mark Independence Day, we renew our commitment to our shared ideals. Dumalo rin doon ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga personalidad at mga kinatawan ng Philippine media, kabilang si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Sorian, nakatutok 24 oras. Wala pa sa TV pero intense kung intense ang bangayan ng character ni Navina Morales at Gladys Reyes para sa seryeng Cruz vs. Cruz. Pati netizens, tila nadala sa away ng dalawa. Makichika kay Zainab Imperial. Pero wedding photo namin yun. Galit na galit si Gladys Reyes habang idinidiing siya ang legal na asawa sa post na ito na usap-usapan na with 700,000 views sa Instagram. Ano kiniklaim mo? Nauna ka? Nauna kayo nagkaanak. Oy, ba't di ka pinakasalan? Mag-isip ka. Bakit hindi ka pinakasalan? Ako pinakasalan. In character lang pala siya para sa papel na gagampanan sa seryeng Cruz vs. Cruz.
sa panahon ngayon, alam mo, dapat din talaga alam na rin natin yung tayo, 'di ba, mga babae, alam na rin natin talaga yung right natin, 'di ba? Lalo na kung bilang legal na asawa, 'di ba? At yung kaya siguro ganun na lang yung naging reaksyon ng mga tao, no? Ang babae, ang daming sakripisyo, 'di ba? Para sa pamilya, to keep it together. At syempre, kasama na dun yung kung paano kayo magsi-stick together, 'di ba? Ng iyong asawa o ng iyong partner. Halos 300,000 naman ang views ng Instagram post ni Kapuso actress Vina Morales na emosyonal na nagkukwento tungkol sa isang viral online post. Ako si Felma. Madalas naman yung komunikasyon namin. Pero hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang. May nabuntis siyang iba. Yun ang pinakasalan niya. Paano ako makakapag-umpisa muli? Pero gagawin ko yun para sa mga anak ko. Intriguing ang sagutang ito ng mga karakter ng dalawang premyadang aktres. Maraming netizens ang nag-react at nakatunog sa bago nilang aabangan sa GMA drama. Marami ring nakarelate sa ibinahagi nilang online posts. As Felma, payo ni Vina sa mga nanay na mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Maging matibay ka lang, di ba? Kailangan mo lang mag-survive sa mga ganitong pangyayari sa buhay. Kayang-kaya natin yan, di ba? Lalo na pag nandiyan yung mga mahal natin sa buhay na sumusuporta at nasa paligid mo. May mga pasaring at iba pang detalyeng i-reveal sina Gladys at Vina sa mga susunod nilang online posts. Hindi na lang ako magsasalita ngayon, pero yun nga, abangan na lang siguro nila. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.